Kumusta Libra, kumusta ka? Maligayang pagdating sa channel at sa iyong pagbabasa Libra. Ikokonekta natin ang iyong enerhiya. Titingnan natin kung ano ang dala ng iyong tadhana para sa iyo sa mga susunod na oras at mga susunod na araw, mga bagay na nagbabago at inaayos para sa iyo. Kaya tingnan natin kung ano ang nais sabihin sa atin ng iyong mga gabay. Sumangguni sa iyong ascendant at lunar sign na siyang kumukumpleto sa mensaheng ito. At pakiusap, huwag kalimutang kunin lamang ang anumang tumutugma sa iyo na nakasulat sa langit para sa iyo. Ang nakasulat sa langit para sa iyo ay isang sitwasyong mangyayari na malalim na konektado sa isang damdamin. Kaya maglakbay sa loob ng emosyong ito, hayaan ang iyong sarili na dumaloy sa kung ano ang iyong nararamdaman na may kaugnayan sa lahat ng ito. Dahil malapit mo nang matuklasan ang tunay na kalikasan ng lahat ng ito. Maaari kang pagbuklurin nito sa isang tao, o maaari kang pagbuklurin ito sa isang sitwasyon, o maaring magbigay ito ng kahulugan sa isang personal na bagay, hindi ba? Kaya kailangang galugarin ang lahat ng ito. Una sa lahat, tingnan kung ano ang nararamdaman mo sa buong sitwasyong ito, hindi ba? Dahil malapit mo na ring matuklasan kung bakit gano'n ang nararamdaman mo tungkol sa usaping ito. Kailangan mong maging maingat sa lahat ng uri ng senyales na iyong mapapansin, pati na rin sa mga panaginip dahil naroon ang maraming mahalagang impormasyon. Libra, tingnan natin kung ano ang sasabihin sa atin ng mga anghel. Pinaalala ko sa iyo na dahil ang mga ito ay pangkalahatang pagbabasa, maaaring kailanganin mong talakayin ang iyong partikular na sitwasyon at magagawa mo iyon sa pamamagitan ng isang personal na konsultasyon. Sa kasong ito, gagawin mo ito kasama ko at para mag-schedule para sa pagbabasang ito, dapat kang pumunta sa website. Lagi mong makikita ang address ng website sa video, nakikita mo ito. Ngunit mayroon ka ring nakapaskil na komento sa iyong sign na may link na direktang magdadala sa iyo sa website. Tingnan natin kung ano ang sasabihin sa atin ng mga anghel. Ang Arkanghel Miguel ay kasama mo sa sandaling ito. Narito siya upang tulungan ka. Tinutulungan kang lutasin ang usaping ito. Hindi ba? Bakit ko nararamdaman ang hindi komportableng ito? Ano ang nangyayari sa akin dito? Bueno, malapit na itong matapos at tiyak na ito ay isang masakit na sitwasyon. Natapos na ang sitwasyong iyon, mayroong resolusyon ng isang hidwaan, isang sitwasyong nagbabago, isang sitwasyong hanggang ngayon ay nararamdaman mong nakakasama sa iyo, o sa wakas ay makikita ng isang mapagpalayang resolusyon. Kaya nagiging napaka-interesante ng mga bagay sa mga araw na ito dahil ang isang bagay na nakabara dahil sa lahat ng ito ay nagsisimula ng gumalaw. Kaya may mga darating na magandang balita, may mga darating na magandang balita tungkol dito dahil mayroon ng pakinabang para sa iyo. At higit sa lahat, dahil ang paglutas sa usapin ay nagbibigay sa iyo ng malinaw na landas para kumilos, para lumapit sa isang tao o kaya naman ay may lumapit sa iyo o may magsabi sa iyo ng isang bagay o may mag-alok sa iyo ng isang bagay o may tumupad sa isang pangako o may magbalita sa iyo ng isang mahalagang bagay dahil maari ring ito ay ibang tao na nagtatapos ng isang mahirap na sitwasyon tungkol sa isang mahalagang bagay sa kanilang buhay. Sinabi ko sa iyo na ang sitwasyong iyon ay matatapos at wala nang makakapigil dito sa paggawa ng ipinangako sa iyo. Kaya kailangan maghanda para dun. Nararamdaman ko na ang iyong intuition ang nagpapatnubay sa iyo at alam mo ng intuitively kung ano ang dapat gawin kapag kinakailangan. Kaya magtiwala ka. Dahil may mga senyales, gaya ng sinabi ko sa iyo, mga senyales at emosyong nagdadala sa iyo sa tamang landas. May isang bagay na mangyayari na radikal na magbabago sa iyong buhay. Ito ay isang bago at pagkatapos. Pagkatapos, kung tutuusin ng sitwasyong ito, dahil may isang biglaang revelasyon na darating kasabay ng komunikasyong ito na malinaw na nararamdaman bilang mapagpalaya at sa parehong oras ay parang isang epipanya dahil nawawala ang pag-aalinlangan sa bagay na ito. Kaya Libra, maghanda ka dahil may sasabihin sila sa iyo na hanggang ngayon ay hindi pa nasasabi o hindi pa nare-resolba. Sa literal, ang darating ay mga oportunidad na iaalok sa iyo kaugnay ng resolusyong ito. Kaya kunin mo ito sa bahaging iyon ng iyong buhay kung saan mo pinagdadaanan ang sitwasyong ito dahil tiyak na napapanahon ang anumang darating dahil dala nito ang mga oportunidad na nag-aalok ng isang nagpapagaling na pagbabago, isang mapagpalayang pagbabago,
At higit sa lahat dahil inilalapit din ito kayo sa kaligayahan. Isang napakahalagang harang ang matatapos din na siyang nararamdaman ko para sa ilan tungkol sa isang tao na dahil sa isang kondisyon ng kanyang buhay ay hindi maigalaw ang mga piyesa para makasama ka, para lumapit, para gawin ang kanyang ipinangako. Ngunit maaari ring maging iba pang mga bagay. Maaring ang sitwasyon ng Ten of Swords ay nag-uugnay sa atin sa isang pagtatapos ng siklo ng isang sitwasyong nariyan na. Ito tingnan mo, ang Ten of Swords ay kardang nagsasabing, ano pa bang iisipin? Wala nang ibang iisipin dito. Ayan na, tapos na, ayan na, hindi na kaya. Isip ng isip ng isip ng isip. Ang tanging ginagawa ko sa ganito ay hindi pag-usad. Kaya tapos na, iyon ang konklusyong kailangan mo para kumilos, hindi ba? Ibig sabihin, hindi ko na maaring patuloy na pag-ikutan ang bagay na ito. Ako mismo, Libra, kailangan makahanap ng paraan para makaalis sa isiping ito at kumilos. Oo, nasaktan ako ng sitwasyong ito. Ngunit sa parehong oras nararamdaman ko na marami akong natutunan sa lahat ng ito. At kailangan kong palayain ang aking sarili kahit saan man para makasulong. Sumulong dahil ang aking buhay ay hindi maaring manatiling nakatigil sa ilalim ng sitwasyong ito dahil iyon din ang Ten of Swords. Kaya ang dakilang pagpapalaya na iyon ay magbabago sa iyong buhay sa anumang paraan. At narito ang napakagandang balita, balitang nagdadala ng maraming katiyakan para sa iyo. Maaaring katiyakan sa trabaho, balitang malinaw na nagsasabi sa atin ng kalapitan ng isang sitwasyong nagsisiguro ng paggalaw sa trabaho o isang bagay na para sa iyo ay may karakter na malikhain at nagpapalawak. Maaari pa itong maging isang paglalakbay. Bueno, Nine of Swords, ang barahang Seven of Pentacles at ang barahang The Sun. Bueno, ang maaari ring matapos ay maaring ang paghihintay sa harap ng isang sitwasyong may kaugnayan sa isang bagay na pang-ekonomiya o sa isang bagay na may kaugnayan sa trabaho, hindi ba? Dahil naroon ang Seven of Pentacles. Ang Seven of Pentacles ay isang barahang humihingi sa atin ng pasensya. Humihingi sa atin ng pasensya sa proseso ng ebolusyon ng isang sitwasyon. Dahil dito ay gumawa ka ng isang napaka-interesante, napakabuti at tama. Kaya naniniwala ako na sa panig mo wala ka ng dapat gawin kundi maghintay. At ang paghihintay na ito ay maaring naging medyo hindi komportable, hindi ba? Kaya naging abala ang iyong isip kung paano mo gagawin para mapabilis pa ito. Ngunit may mga sitwasyong hindi maaaring madaliin dahil kailangan nilang dumaan sa isang proseso para magbigay sa atin ng resulta. Dahil kung ito ay nagbigay sa iyo ng resulta, tiyak na ang resultang ibinigay nito ay hindi ang inaasahan mo o hindi man lang ang kailangan mo. Kaya kung ikaw ay sapat na matiyaga para magtiis, dahil ginagamit ko ito sa quotation marks, magtiis sa prosesong ito dahil hindi ito tinitiis. Ang Seven of Pentacles ay laging nagsasalita sa atin tungkol sa proseso, tungkol sa intensyon, at kailangan din nating magbigay ng malaking atensyon sa buong prosesong nagdadala sa atin sa lugar na ito at hintayin ang dakilang ani dahil malapit mo nang anihin ang isang malaking ani. At naiintindihan din ito bilang pagpapalaya sa usaping ito. Ang isang sitwasyon ay nagtatapos sa isang resulta na malinaw naman ay ang pagtanggap ng iyong ani. At kung ikaw ay nagtanim ng damdamin sa puso ng isang tao, ikaw ay naroon at nasa buhay ka ng taong iyon, malinaw na mayroon ding resulta, gaya ng sinabi ko sa iyo, napaka-interesante sa pag-unlad ng ugnayang ito. Ngunit maaring ito ay isang bagay sa antas ng trabaho kung saan ikaw ay sinusuri o ang iyong negosyo ay kailangan makakuha ng ganitong momentum. Kailangang patunayan ang ginagawa mo ay sa paanuman ay magbibigay sa iyo ng kapalit pagkatapos kung saan ka tumaya. Kaya malinaw na inaani mo na iyon at inaani mo ito ng malaki. Kaya ang Nine of Swords na siyang pambungad ng Ten of Swords ay isang sandali rin kung saan tayo ay muling kumakapit sa antas ng isip sa mga pag-iisip ng takot o mga pag-iisip na walang basihan. Dahil hindi tayo maaring mag-isip tungkol sa isang bagay na hindi pa naman nangyayari. Kaya hinihikayat ka nitong maging abala sa pamamagitan ng Seven of Pentacles dahil baka kailangan mong magpatuloy hindi sa paghihintay ng nakaupo at pagsasabing, bueno, oo, may pasensya ako dahil kailangan na itong matapos. Hindi. Maari kang maging aktibong abala sa ibang realidad o samahan ng prosesong ito dahil tiyak na may iba pang mga bagay na lalabas na kailangan mo ring asikasuhin.
Kaya hinihingi sa iyo ang kalmado, hinihingi ang kapanatagan ng isip, hinihingi sa iyo na maging maayos ang enerhiya, maging nakasentro ang isip sa prosesong ito at hindi sa mga negatibong pag-iisip dahil ayaw nating matupad ang isang bagay na hindi naman talaga natin ninanais. Kaya hinihiling din nito na magbigay ng atensyon sa kung ano ang iniisip mo, malaking atensyon sa kung ano ang iniisip mo. Ang libra na iyon na nagpapagaling, na may ilang sitwasyon sa kalusugan, na nararamdaman na medyo mabigat ang enerhiya, medyo mababa. Bueno, kailangang magbigay ng atensyon sa tulog, sa pagkain, at sa kung paano niya pinamamahalaan ang kanyang enerhiya, at kung ano ang hinahayaan niyang pumasok sa kanyang katawan, at kung ano ang hinahayaan niyang pumasok sa kanyang isip. Dahil ang Ten of Swords ay kung minsan nagsasalita rin sa atin na ang prosesong nauunawaan bilang pagpapalaya ay ang anumang sitwasyon na kung saan ikaw ay lumubog sa ganoong paraan na ito ay parang isang adiksyon, naiintindihan mo ba? Kaya maaring maraming bagay iyon at iyon ang nagdulot na ikaw ay mahulog sa isang sitwasyong hindi masyadong maganda sa antas pisikal, antas mental, o antas enerhiya. Kaya iyon din ay natatapos na. Kaya sinasabi ko sa iyo na ang Arkanghel Miguel ay sumusuporta sa iyo at tinutulungan ka. At mayroon kang dasan, ibig sabihin ang kalusugan ay nakakabangon kung iyon ang kaso. Ang enerhiya siyempre ay gayon din. At ang nakikita mo, oo, tiyak, ay ang ani. Dahil ang dasan ang nagpapakita sa iyo ng linaw sa harap ng buong sitwasyong ito. Mula sa lahat ng lugar sa isang personal na usapin, ikaw ay magiging nasa sandali ng kislap matapos na dumaan sa kadiliman, sa anino ng Ten of Swords at ng Nine of Swords. At ang dasan ay nag-uugnay sa atin talaga sa kagalakan ng pamumuhay, nag-uugnay sa atin sa isang kahangahangang positibong pag-iisip. Kaya isipin mo kung paano mo nire-reset ang iyong ulo, kung paano mo kayang i-reset ang iyong mga ideya at iyong mga pag-iisip dahil ang mga bagay ay radikal na nagbabago. Bagaman ang Ten of Swords at ang Seven of Pentacles dito ay maaring nagsasalita tungkol sa isang hindi maginhawang sitwasyon na nagtatapos para sa iyo, na hindi nakasalalay sa iyo, at ikaw ay kinikilala o ginagantimpalaan. Iyon para sa iyo ay tuturing. Ibig sabihin, makikita bilang isang tagumpay. Isang tagumpay. Ibig sabihin, maari itong maging sa trabaho, maaring ito ang oportunidad na hinihintay mo, maaring ang isang sitwasyon ay magbago ng ganoon sa sandaling ito na para sa iyo ay imposible na mangyari na ang iyong sitwasyong pang-ekonomiya ay magbabago rin dahil darating ang magandang oportunidad ng kasaganaan sa ekonomiya kung saan ang Libra ay maaaring makakita ng mga oportunidad na noong Marso sa kung ano ang barahang The Tower, ang barahang Ten of Swords at ang barahang Nine of Swords ay imposible na makita mo. Kaya ang biglaang revelasyon na nagpapabago sa iyong buhay ay direktang magdadala sa iyo sa isang sitwasyong hahantong sa kasaganaan, sa personal na kasaganaan sa ekonomiya, sa espiritual na kasaganaan, at sa kaligayahang makakonekta sa kagalakan at sa mga damdaming naiiba na ngayon at ibinabahagi. Kaya nakikita ko ang anunsyo ng pagdating ng isang tao na may maraming enerhiya na gustong magkaroon ng magandang oportunidad kasama ka. At iyan ang sinabi sa akin ng unang linya ng pagbabasa. Kailangan magtiwala sa lahat ng ito dahil ang mga bagay ay magiging masyadong malinaw, masyadong transparent, na may napakaraming liwanag. At bukod pa rito, ang iyong enerhiya ay nagbabago ng labis kaya ikaw ay may kakayahang magningning sa sarili mong liwanag at mabulag ang lahat, ngunit may kakayahang ka ring ibahagi ang kagalingan at kagalakang ito sa ibang tao. Sa madaling salita, kung ikaw ay hindi maayos, may mga taong nakakaramdam din ng hindi maayos, ngunit kung ikaw ay maayos, ang mga taong ito ay makakatanggap ng expanding wave na ito na siyang ginagawa ng dasan at parang nakakahawa ito. Nahahawa sila sa kaligayahan o kagalakan tungkol sa kung ano ang iyong nararanasan. Kaya nararamdaman ko na mayroon kang nakukuha, mayroon kang nakakamit na akala mo ay hindi mo magagawa. At iyon ang dahilan kung bakit mo nababawi ang sigla, bumabalik ang tiwala mo sa iyong sarili, at higit sa lahat, ang pagkadismaya na mayroon ka dahil dito, na nakikita mo bilang isang bagay na imposibleng ayusin, gaya ng sinabi ko sa iyo kanina, na nakikita bilang isang harang ay nawawala.
Kaya doon natin mapapansin ang paglitaw ng mga bagong mapagkukunan at mga bagong oportunidad. Dahil ang iyong paningin ay nagbago na rin at natuklasan mo ang kasaganaan at pag-ibig sa ibang sitwasyon. Dahil ito rito, ang transformasyong ito ng buhay ay ang galaw na yon, hindi ba? Ang pagbabagong iyon na humahantong sa atin sa kung ano ang maaari nating intindihin na kailangan natin pukawin, hindi ba libra para lumitaw ang lahat ng ito. Dahil dito ang tanging mayroon ka ay mga restriksyon, sakit, kalituhan sa isip, mga sensasyon, sa madaling salita ng pagkawala, hindi ba? Hindi na ng pakinabang. Kaya ang The Sun ay isang napakagandang barahan na nagpapala sa iyong enerhiya sa lahat ng bagay, sa lahat ng aspeto, hindi ba? Ang Arkanghel Jophiel ay kasama mo na may dalang karunungan at kagandahan. Siya ay isang arkanghel na napakabuti para sa iyo dahil siya ay dumating upang bigyang liwanag ang iyong isipan, hindi ba? At ang iyong puso. Sinasabi na ang liwanag, ang kanyang liwanag ay tumutulong sa iyo na makita ang kagandahan sa lahat ng nakapaligid. Bueno, may malaking kinalaman ito sa The Sun, hindi ba? Jophiel, kahit na ang mga paghihirap ngayon ay nagpapadilim sa iyong paningin, tandaan na palaging may isang magandang bagay na dapat pagtuunan ng pansin. Hinihiling ko na tawagin mo ako kung kailangan mo ng kalinawan ng isip. Sasamahan kita upang ang iyong puso ay magsimulang gumaan at bukod pa rito, nang magkasama nating mababago ang lahat ng iyong mga pag-iisip tungo sa liwanag, impresibo. Ang The Sun ay malinaw na nagbibigay ng liwanag sa lahat ng mga pag-iisip ng Libra. At iyon ang nagbubunga ng mga ideya, malikhain, at malawak na mga ideya na gumagana sa enerhiya ng The Sun. Impresibo. Magtiwala tayo at magdekreto, Libra, upang mangyari ito.